Magandang gabi po, Valley Church. Amen. Tunay nga po na walang katulad ang ating Panginoong Diyos na buhay. Amen. Amen. Bakit po? Dahil yung isipin lang po natin na tayo ay mga lupa, tayo ay dust, at may Tagalog ba dito? Dinamili na tayo. And then, He breathed. Hiningahan niya yung ilong ng kanyang ginawang lupa at ito ay nabuhay. At heto tayo ngayon. Yun po ay isa sa pinakamalaking bagay para tayo ay magpasalamat sa Diyos. Amen? Alam niyo po, nung batang-bata ako, dinadala kami ng parents ko sa church every Sunday. Yun ang memory ko. So I was 8 years old probably that time kasi dalawa na kami ng kapatid ko eh. Kasi 4 years ang gap namin ng second sibling ko. Nakakakita ako doon ng mga madre. So, because I was a Catholic then. So, pag nakakakita ako noon ng madre, di ba, very neat silang tignan. May ano sa ulo, nakapalda. Gusto kong maging madre. Tapos, noong lumaki ako, siguro nag-elementary grade 6 ako, nagkaroon kami ng, hindi kami, yung grandparents ko, dahil walang kuryente, nagkaroon ng grandparents ko ng TV na di baterya. Na pag nauubos na yung baterya, binabaling-baling lang, ganun, para lang makapanood kami. So doon, nakakapanood ako ng Tawag ng Tanghalan. Si Bert Marcelo pa noon Ike Losada. Then, naiba yung gusto ko. Gusto kong maging singer. Tapos, nung na-hospital si lolo ko kay Dr. Chua sa bayan, nakikita ko si Balaen Pastora Amalia, kasi nurse siya noon doon. Kikita ko meron siyang kapsal ulo, naka-white skirt. Gusto ko noong maging nurse. Tapos nung nag-high school ako, doon ko nakita yung mga teacher ko na ang babango nila kaya ng mga teacher. Ang babango, laging nakapulbo, naka-lipstick. Gusto ko maging teacher. Gusto ko maging teacher. Bakit ko po ito nasabi? Dahil ang topic po natin ngayong gabi ay exposure has effect. Ibig sabihin, kung na-expose ka sa isang bagay, may malaking epekto. Kaya, nabasa po kanina yung sa Romans 12:2. Sabi nga sa Tagalog, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Hindi niya sinabi na magbago kayo sa pamamagitan ng inyong mga gawain. Pero ang sabi niya, magbago kayo sa inyong pag-iisip. Bakit? Dahil ang pag-iisip natin naapektuhan yung ating mga ginagawa. Amen? Upang inyong matiyak ang mabuti at kaaya-aya at ganap na kalooban ng Diyos. Sa ating pong mga experiences sa ating pamilya, especially kung ano yung nakalakhan ng mga anak, magiging ganun yung mga bata. Dahil ang influence ng ating pamilya ay masyadong malakas humila. Halimbawa, sa career, pag ang magulang ay physicians or mga doctors, most likely, ang mga magiging anak ay nasa medical. Tama ba? Or pag ang kapatid ay nurse or ang tito ay engineer, ganon, ang mga nangyayari sa mga susunod na uusbong na kapamilya, nagiging nurse, nagiging engineer. Kaya makikita natin sa mga pamilya, ang daming engineers, ang daming pag-doctors,
naka-line up ang doctors. Bakit? Dahil exposure has effect. Kasi nga, doon sila na-i-expose. Kaya wag na pong magtaka kung bakit ang mga politicians, though hindi naman lahat 100%, pero makikita natin na parang dynasty. Pag sinabing dynasty, same family. Tama? That's because at the very young age, probably ang kukrol na kailangan na ni amang ng parents nila, they are politicians. And they were exposed into that thing, and the family's influence is very strong. Kaya sila nagiging politicians. Kasi doon sila na-expose. Ganon din po sa mga artista. Kita niyo? Yung mga artista, mga singers, lawyers, pilot, even pastors. Nagiging ganon. Kasi doon sila na-expose. Kaya tayo bilang mga magulang, tingnan natin ang ating mga anak kung saan sila na-expose. Because exposure has a big effect in our lives. Even our environment. Pag pumunta ka, ako dahil lagi ako sa araw ngayon dahil nagka-grass cutter ako, baka kaya yun din. Baka gusto niya akong upahan. Pag wala kang covering, ang bilis mong masunog. Ang bilis mong mangitim. Kanina nung naligo ako, ang hapdi ng mukha ko. Dahil siguro sa exposure ng araw. And then, even in coldness, yung mga galing abroad, bakit sila nagre-red cheek? Because of the exposure sa wind. Kung wala silang protection, nagbibitak-bitak yung kanilang mga pisngi, mga katawan. Kaya sila may covering na mga kapal. So, even the environment has pag na-expose ka sa environment, may effect. How much more yung everyday mo nakakasama sa isang bahay. Kaya yung mga bata, pag na-expose sila sa masasamang salita, bukas, yun na ang laman ng bunganga nila. Totoo po yun. Sa mga pamangkin ko na maliliit, pag nakarinig sila ng Latin, inton bigat, bukas yun na lang iniisip, sinasabi nila, naglalatin na sila. Kasi nga, they are exposed to that thing. So tayong mga nanay, pag mga young or teenagers, yung ating mga anak, mag-ingat po tayo kung saan sila na-expose. Amen? So being exposed to one thing has a big effect and influence in one's life. So likewise, ito mga negative influence. So likewise, when we are exposed to the goodness, faithfulness, righteousness, holiness, compassion, and dedication of the Lord Jesus Christ, through studying, listening, and meditating His Word, then that's well become. Amen po? Amen. Yun po ang magiging tayo kung tayo ay na-expose sa kabanalan ng ating Panginoong Jesus. Kaya sinabi niya dito na huwag kang makiayon sa mundo. Don't let yourself be exposed in the world. Pero nandito tayo sa mundo. Sasabihin natin ano po. Pero kasi sa Bible, there is interpretation in the Bible about world. At makikita po natin ito sa 1 John 2:16 na it has the most accurate definition of world. Na hindi, pag sinabi kasing world, may dalawang world doon. Cosmos itong mundo natin. Yung isa. So sabi niya dito, for everything in the world, tatlo po ito, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Ito po yung tatlong mundo na sinasabi. Sabi niya dito, comes not from the Father, but from the world. Ito ay sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang masamang pagnanasa ng mata at ang kapalaluan sa buhay, ang mga ito ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan.
It's from the other side, the dark side. So yan po ang mundo na tinatawag. So ang sinasabi po dito ay believers or ang mga mananampalataya ni Kristo hindi dapat mahubog. Sinasabi ko, hindi dapat mahubog ang values, ang behaviors sa sanlibutan. Kundi, in other words, yung mga ugali, mga character ng mundo, huwag tayong mahubog ng ugali ng mundo. Ano ba ang values? Ano ba ang character ng mundo? Katayan, healing, slanderers, lies, hatred, perverted words, yung kumbaga yung salita na pinabaliktad. And then envy. Lahat po ng mga yung pagsasalita ng masama. Lalong-lalo na po yung mga anak natin na maliliit. Always na wag natin silang hayaan na kasi may mga nanay na ganun eh. Pag nagmura yung anak, they are happy. Kasi parang cool. Pero hindi po cool yun. Kasi makakalakhan niya yan. Ang cool na ugali ay yung marunong gumalang. Alam niya, mga young namin sa children's, alam nila yung magic words. Naituro na namin sa kanila yon. So rather, believers should be transformed by changing their mindset through God's truth. Ikita niyo po yan? Kailangan maiba yung pag-iisip natin. Halimbawa, yun nga, pag nakita natin yung bata na may ginawang mali, cool! Kailangan palitan mo yan. Tanggalin mo yan. Palitan mo siya ng katotohanan. Ayon sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Amen po. Amen. Because when you know God's truth, pag alam natin kasi yung katotohanan ng Panginoon, yun ang liwanag ng ating mga daanan. Tama po? Pag alam natin ang katotohanan, magiging maliwanag yung ating mga daan. And from deep within our heart, magmumula sa puso natin, na yung mga gagawin natin o ginagawa natin ay approved by God. Bakit? Paano natin malalaman na yung ginagawa natin or gagawin natin is approved by God? There is peace. Once there is peace sa mga bagay na gagawin mo, it means it is approved by God. Pero kung may naging feeling behind your head, may nagsasabi na mali at aramido, it means to say that is not approved by God. So, dalawa lang po yun. There is a nagging behind your head and then there is peace in your heart. Amen po? Siguro na-experience na rin po ninyo ito. Because when what you are doing is approved by God, that is described as good, pleasing, and perfect. Dahil umaayon ito sa kagustuhan ng ating Panginoong Jesus. Amen po? Because Jesus is peace. Hindi maaaring yung ginagawa mo ay tama at meron kang kabuluhan. Hindi po. Lagi pong, kaya nga sinabi niya na seek first the kingdom of God and His righteousness. And what is the righteousness of God? It is not eating, it is not drinking, it is peace, joy. Amen po. So kung meron kang kapayapaan, meron kang joy, then that is the kingdom of God in your heart. Amen? Alam niyo po ba na we know when we are doing the right thing? Kasi nga, nandoon yung kapayapaan, nandoon yung joy. Sino na po sa inyo yung namimigay tuwing Pasko? Nagaling sa puso. Anong nararamdaman? Joy. Right? Because that is the presence of the Lord. Joy and peace. Hindi mo pwedeng magbigay ka tapos galit ka. Hindi ka makakapagbigay kung ikaw ay galit. Never na makapagbibigay ka ng kahit na konti kung ikaw ay galit.
Sa kapitbahay natin, pag galit ka, hindi mo yan bibigyan ng niluto mong masarap na adobo. Si pastor lang yun. Yung namimigay ng bigas. Pero kung hindi tama ang ating ginagawa, talagang magulo yung utak natin. May naglalaban doon. Yun yung tinatawag na warfare. May nag-aaway doon. The power of God and the power of darkness. Nag-aaway silang dalawa. So, deep in our heart, pag mali yung ginagawa natin, may naging na nangyayari. But sometimes, we people, we are bullheaded. Tama po? Kahit may nagnanag dyan, dahil gusto mo, shit ito. Diba? Kahit sinasabi na wag, pero dahil gusto mo, yun ang gusto mo, you just shake it off. Parang ganon. And then, ang gusto ng Panginoon, wag mong gawin. Pero dahil yun ang gusto mo, sinishake off mo yung sinasabi ng Panginoon, ginagawa mo pa rin yung gusto mo. Kaya tinatawag na we are bullheaded. Na-experience ko po yan. So, align our thoughts, align our beliefs, align our values with those of God. Kita niyo po kung ano yung ng Panginoon. Through prayer, reading the scripture, and guidance of the Holy Spirit. At pag ginawa po natin yon, the result is we will be able to understand and discern God's way and will, which is good, acceptable, and perfect. Amen po. Sabi niya sa James 1:17, malapit na po tayo matapos. Everything good comes from God. Everything good comes from God. Every perfect gift is from God. So, the opposite, everything that is bad comes from the devil. Tama po? Kasi sabi niya, everything good comes from God. Sa James 1:17, every perfect gift comes from God. So, yung bad comes from the dark side. So, instead na hayaan nating malunod tayo sa values, sa characters, kung ano nakikita natin na ugali ng mundo, let us all be soaked. Magbabad tayo in the goodness of God dahil kung saan tayo na-i-expose, ganun po ang magiging outcome natin. Amen po? Amen. Sino po yung na-expose sa palibot ng mga magagaling na singers na hindi nagiging magaling kumanta? Kaya kahit hindi ka magaling kumanta, kapag napalibutan ka ng magagaling, magiging magaling kang kumanta. Alam niyo po, nung bata ako, takutin ako ayaw kong tumayo sa harap. Hindi ako makakapag-recite sa harap. Takot ako. Tapos, hindi rin ako matalino. Tapos, sinasabi sa akin lagi ng nanay ko, kapag kaibigan sa walang alam, kaibigan ka sa maraming alam. Kaya yun ang lagi ang sinasabi ko sa mga bata. Huwag kayong makipagkaibigan sa walang alam. Makipagkaibigan kayo sa matatalino. Tabihan mo yung first honor. Tapos sabi ng pamangkin ko, bakit? Magkukopya ako. So hindi niya nakuha na kapag na-expose ka nga sa bagay na yon, nagiging ganun ka. Kaya mga kapatid, let us all be exposed in the goodness, faithfulness, righteousness, holiness of our Lord Jesus Christ. And that's will we become. Amen po? Amen. Hallelujah. Tayo po tayo at kantahin po natin yung Jesus, salamat. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon dahil sa mga bagay-bagay na ibinibigay niya sa atin sa araw-araw. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus, salamat. Oh, Diyos,
Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo. Sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Jesus, salamat. Hallelujah. Oh Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo. Sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka. Dakila ka. Hallelujah. Dakila ka. Dakila pag-ibig mo. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ka. Dakila pag-ibig mo. Dakila ka. Dakila ka. Dakila pag-ibig mo. Oh, Jesus. Sabi po ng banal na salita ng ating Panginoon sa aklat ng Proverbs, ang bakal ang nagpapatalas sa kapwa niya bakal. Ibig sabihin, kung ating sasamahan ang mainit sa paglilingkod sa Panginoon, magiging mainit tayo. Ang ibig sabihin, kung gusto nating magkaroon ng maraming kaalaman sa salita ng Panginoon, samahan natin yung maraming alam sa salita ng ating Panginoon. Kung gusto nating ma-expose na gamitin tayo ng Panginoon, samahan po natin ang presensya ng ating Panginoon. Dakilang Diyos, sa gabi pong ito, maraming salamat sa inyong mga salita. Tulungan mo kami na maging ma-expose sa lahat ng bagay, especially pagdating sa gawain mo, Panginoon. Tulungan mo kami na mapatalas ang aming karunungan, kaalaman sa inyong mga salita. Salamat sa iyong lingkod na siya mong ginamit. Salamat, Panginoon, dahil tunay nga na ikaw ang Diyos na napakabuti. Sa gabi pong ito, Panginoon, hayaan po ninyo na kami ay patuloy na masamahan ng iyong presensya. Gaya nga ng sinabi ni Moses sa inyo, if your presence doesn't go with us, huwag mo nang kaming hayaan na umalis pa sa lugar na ito. Panginoon, mula pag-alis nila sa Ehipto, sa kanilang paglalakbay, patungo sa lupang ipinangako mo, sinamahan mo sila ng inyong presensya. Kaya sa gabi pong ito, Panginoon, yan din po ang aming panalangin, yan din po ang aming desire. Samahan mo kami lagi ng iyong presensya. Saan man kami magpunta, saan man kami magtungo, ano man ang aming gagawin, ano man ang aming pinagdadaanan, samahan kami ng iyong presensya, Panginoon, upang kami ay patuloy na makapagpuri, makapagsamba, may sigaw ang iyong katapatan, ang iyong dakilang kabutihan sa aming mabuhay. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa at pagpalain mo din ang iyong lingkod na siya mong ginamit sa gabi pong ito. We give you all the glory, honor, praises, and thanksgiving. In Jesus Christ, mighty name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Amen. Puri